hinila ko siya sa likod ng bahay nila. Pinahawa ko sa kanya ang Junjun ko, ma'am, at yun, may nangyari na nga po sa amin. Yung pangarap ko ay nangyari na. At ang mahirap pa ngayon, ma'am, ay may asawa na po ako na nasa abroad. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official. Maraming salamat po. And for today's video is another Secret Files. And here is the story. Hi ma'am! Isa po ako sa fan and followers nyo. Palagi ko pong pinapanood ang videos nyo, ma'am. Hihingi po sana ako ng advice kasi last February, birthday ng kapitbahay namin na mas matanda sa akin ng 8 years. Meron na siyang anak na 2 po. Ang girl po ay sinasabi ko na gusto ko talaga siya at may pagnanasa na po ako matagal na sa kanya. 16 years old pa lang po ako, may ginagawa na ako sa aking pagmamay-ari, ma'am. Hanggang ngayon. Basta makita ko siya, nararamdaman ko lagi ang libog. Di ko alam kung bakit. Di ko po talaga maiwasan. Basta nakikita ko siya, sabi ko pa noon, sana matikman kita kahit minsan lang. Pero sa di inaasahang pangyayari, nakainuman ko po siya nung birthday niya. At andun po ako sa bahay nila. Sinadya ko po talaga na hindi maglasing kasi may plano ako sa kanya. Kasi ang suot niya noon, grabe, ang iksi po. Kaya habang sulyap ako ng sulyap sa kanya, nakakaramdam na po ako ng libog. Hanggang sa kami na lang po ang natira. Kasi natulog na ang mga bisita niya at pumasok na sila sa loob. Nakikipagkwentuhan siya sa akin at lumapit siya sa upuan ko, ma'am. Sabi niya sa akin, alam ko, may gusto ka sa akin. Lagi mo ako sinisilipan sa bahay niyo. Nagulat po ako at wala po akong masabi sa sinabi niya. Hanggang sinabi niya sa akin na kung gusto ko daw ba, kung malaki daw ba ito, at kung hindi, wag na lang. Kasi ang gusto niya daw po ay malaki. Siyempre, ako po, libog na ako sa kanya, ma'am. Matigas na din kasi si Junjun. Ang ginawa ko po ay hinila ko siya sa likod ng bahay nila. Kasi doon po ang area lang na madilim at walang makakakita sa amin. Pinahawa ko sa kanya ang Junjun ko, ma'am, at nagulat siya. Sabi niya sa akin, mas malaki daw kesa sa asawa niya na hiniwalayan niya. At yun, may nangyari na nga po sa amin. Yung pangarap ko ay nangyari na. At binuhos ko ang lahat ng pagkagusto ko sa kanya nung gabing yon. Hanggang ilang ulit pa po na may nangyari sa amin. Ang malaking problema ko po ngayon, ma'am, ay paano ko maiiwasan na ang pinapangarap kong maangkin ay naangkin ko na. At ang mahirap pa ngayon, ma'am, ay may asawa na po ako na nasa abroad. Ano po ang pwede kong gawin, ma'am? Kasi alam ko, may time na may makakakita sa amin, sa relasyon namin. At hihingi po sana ako ng advice sa'yo. Salamat po. Alam mo, may mga bagay talaga na gusto mo, pero hindi pwede. Kasi alam mong mali. Pero sa sitwasyon mo, kahit na alam mong mali, dahil meron ka na rin palang pananagutan na nasa abroad, yung misis mo, pero pinasok mo pa rin dahil tawag ng katawan mo, tawag ng pagnanasa mo dun sa babaeng nagugustuhan mo. Pangaralan muna kita ng bahagya, hindi porket libre mong makukuha ang isang bagay at nagugustuhan mo yun, kukunin mo. Lagi mong tandaan na lahat ng bagay na ginawa mo at may sinagasaang kang tao,
ay malaking mali yan. Lalo na kung ang asawa mo. Paano kung sa'yo gawin yan nung asawa mong nasa abroad? Magugustuhan mo kaya? Tandaan natin na kung ano yung itinatanim natin, yan ang aanihan natin. Kaya nga may dalawang karma, isang bad karma at isang good karma. Pag nagtanim ka ng kabutihan sa kapwa, babalik din ang maraming kabutihan sa'yo. Pag nagtanim ka ng mali at masama sa iyong kapwa, yan din ang aanihin mo, yan din ang babalik sa'yo. Handa ka ba kung sakaling malaman ng partner mo ito na nasa abroad? Handa ka ba kung sakaling iwanan ka niya? Kaya bang tapatan ng kapitbahay mo ngayon yung pagmamahal na meron doon sa misis mo para sa'yo? Kung ang mga sagot mo dyan ay hindi, ngayon pa lang, mabuti pang tapusin mo na yung namamagitan sa inyo nung kapitbahay mo. Lahat naman ng masarap, kadalasan, yan yung mga cheap na bagay. Kasi nga, libre mong nakuha. Wala namang bagay na mamahalin sa mundong to na mabilis nating makuha, di ba? Tandaan mo na kung ginagawa sa'yo ito ng kapitbahay mo, maaring ginagawa niya rin ito sa iba, hindi lang ikaw. Marami talagang napapahamak ng dahil lang sa libog or init ng katawan. Hindi na natin iniisip madalas kung sino yung mga masasaktan nating tao. May mga sikreto tayo na kahit na anong pilit natin itago ay lalabas at lalabas yan. Maaring maitatago mo yan sa ngayon, pero makalipas ang ilang buwan or umabot man ng taon, lalabas pa rin ang sikreto mo. Handa ka ba kung ano yung kahihinat na neto sa oras na malaman ito ng partner mo? Ngayon pa lang, itama mo na yung mga maling ginawa mo. Kung kinakailangan na ipagtapat mo ito sa partner mo, gawin mo. Kung malakas na ang loob mo at mapapanindigan mo na hindi mo na ito uulitin. Kung kinakailangan na lumipat kayo ng bahay para mailayo mo ang sarili mo sa temptation, gawin mo. Yun lang yung mga paraan para makaiwas tayo doon sa mga bagay na hindi makakabuti sa pagsasama ninyo. Ang cheating ay hindi isang pagkakamali. Yan ay pinili mo. Kaya wala kang ibang dapat nasisihin dyan, kundi ang sarili mo. Hindi porket nagkulang ang mga partner natin sa atin ay may karapatan na tayong lokohin sila. Kailanman, hindi naging solusyon ang pagkakamali sa kahit na anong problema. Lalo na pagdating sa buhay mag-asawa.